So yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Irice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung, o alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion, umabot ng 900 billion, umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Irice, bakit hindi natin ipatawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa bicameral conference committee. Na ako naman ay nag-second, no. Nag-motion na ipatawag si former chairman Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Saldico. Yun ang mahirap eh. Tapos sasabihin natin, we will investigate. Ano ang iimbestigahan? Unahin ko lang po yung sa version po ng Kamara sa investigasyon. Muli po ninyong binasa during that investigation yung naging privilege speech ninyo. And at the same time po ay meron po kayong pag-second the motion dun sa hiling ni Congressman Irice na merong pinadadalo doon ng mga sinasabi na involved ng mga congressman. Ano po muna yung assessment po ninyo sa sariling version po ng Kamara ng investigasyon po patungkol po dito sa ano muna, yung pinag-usapan nating anomalya sa flood control? Actually, unang-una yung version sa investigation sa Kamara. May binasa ako yung actually hindi yung privilege speech, question of privilege ko. Last August 11, sinabi ko na sa plenaryo yung aking opinion na ako ay hindi sang-ayon na gagawa ng investigation yung Kamara, no? Walang maniwala sa ating impartiality because we all know na pag-iimbestigahan natin yung mga kasama natin because as reported may mga sangkot na mga kongresista na mga contractors. So yun yung aking punto doon. So ang suggestion ko nga, why should we proceed? Why not create an independent body or allow the Ombudsman or the Commission on Audit to conduct the investigation? O suggestion ko, pareho sa Hong Kong na very stricto at pareho sa Singapore na meron silang independent anti-corruption body na walang political pressure, no? Parang independent talaga. So kung ganon, mas maganda yung takbo because whether we like it or not, yun ang sabi ko doon sa aking speech doon sa plenary at inulit ko, whatever is the result, kung in favor man or against o kung may i-accuse man tayo o sabihing walang kasalanan ito, walang maniniwala sa atin kasi kasalanan natin yan. Kasamahan natin yan, no? Kasamahan natin yan. So mahirap na. So yun namang about sa investigation sa flood control, yun, nagpatuloy sila. Yun na nga, nag-reach ng point na nag-question kasi si Congressman Irice kay former Secretary Bunuan, tinatanong kung sino yung, o alam ba niya yung mga insertions na lumaki yung pondo doon sa budget from 900 plus billion, umabot ng 900 billion, umabot ng 1.08 trillion yung budget ng DPWH. So ang sagot ni Secretary Bunuan, hindi niya alam yun, no? Hindi nagkonsulta sa kanya yung BICAM. Yun yung point ni Congressman Irice, bakit hindi natin ipatawag yung former chairman na si Saldico at saka yung sa Senate na si Senator Crispo para mag-explain, no, kung anong ginawa doon sa bicameral conference committee. Na ako naman ay nag-second, no? Ako ang nag-second doon. Ang point ko ay seconded the motion of Congressman Irice kasi sabi ko, noong August 4,
nag-privilege speech ako dyan sa plenaryo. At kini-question ko kung maalala nyo, I think na-interview nyo rin ako doon. Ang daming questionable ginawa sila sa automatic appropriations. 14 special laws kanilang inamindahan, kanilang dinagdagan yung mga naka-earmark na revenue na hindi pwedeng galawin dahil mayroon ng pondo na nakalaan para doon. So ang sabi ko noong August 4 na speech ko, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Since August 4 hanggang doon sa aming hearing kahapon, ang nangyari, which was September 2, no? From August 4 to September 2, wala man lang nag-dispute, wala man lang nag-deny na nagsabi na hindi totoo yan. Sinabi ni Kong maganda yung i-explain ko na during my time, pag may marinig kami na gano'n, question sa previous budget, for example, previous budget na kung ako ang nag-sponsor, tatayo talaga kaagad yung former chairman. Tatayo yung former chairman kung ikaw ang nagbasa at sasabihin, i-explain kung ano nangyari. Ito ngayon, pinabayaan lang. Walang explanation. Walang na-explain. So, yun ang sabi ko. Kahapon, medyo tumaas nga yung boses ko. Sabi ko, hindi ba ninyo kayang i-refute yung sinabi ko? Hindi nyo ba kayang i-question yung sinabi ko na yung 2025 budget, yung pinaka-corrupt na budget? So, ang ibig sabihin yun, kung hindi nila kayang salungatin yung sinabi ko, ang ibig sabihin, totoo na corrupt yung budget. Kaya nga, mas maganda kung maka-attend sila sa investigation para ma-explain nila kung ano yung point nila. No? Hindi naman ako nag-accuse na sila ang may kagagawan, pero being the head, as chairman, may command responsibility, sila dapat ang mag-explain kung paano pumasok yung mga insertions. So yun yung aking punto kahapon, MJ at saka Admar. Opo, kumbaga patay mali siya lang ba sila? Dahil ang gusto nilang malihis yung issue na yun. At mapag-uusapan lang itong flood control project lang para medyo, alam mo na, hindi matouch yung 2025 budget sa kabuuan na nabanggit nyo nga po, pinaka-corrupt na budget. Actually, kung ano yung ginawa sa flood control is part and parcel of the entire DPWH budget. Yung buong DPWH budget na massacre din, na manggol din. And sa totoo lang, hindi lang DPWH, halos lahat ng agencies ginalaw nila. Mayroong mas mga grabe ang mga dagdag bawas na ginawa. Yung point nga, ang sinasabi ko, manggel beyond recognition, very corrupted nga yung budget. Alam mo, lahat ng agencies, halos lahat ng agencies, name it, DA, DTI, Tourism, DPWH, DSW, halos lahat except one. DBM lang ang hindi nila ginalaw. Pati yung automatic appropriations, special fund, ginalaw yun lahat. So sabi ko, grabe talaga ito ang ginawa. Trigger happy yung ginawa doon sa budget. First time na nangyari ito. Opo, nabanggit ni Majority Leader Sandro Marcos na parang hindi dapat na mag-imbestiga dito itong Kamara kasi nga naakusahan na possible involved dito sa mga anomalyang flood control projects, pero yet naituloy pa rin po, Congressman. Ano po kaya? Kasi ang dating dito ng taong bayan, parang ano pang silbi dyan? Kayo yung inaakusahan tapos kayo hindi nyo nga maiharap yung mga napapangalanan na ng mga possible na mga involved. Napapansin din na parang nililihis, parang sige, i-invite na. Meron pang isang panayam sa telebisyon ng isang kongresista din dyan sa Maynila na bakit hindi maimbita o kasama ba sa iimbitahan si Congressman Ko, sabi niya,
nakapokus daw sa 15 na mga malalaking contractors as per sinabi ni ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung 15 na yon kasama yung kumpanya na sinasabi na ang may-ari pamilya ni Congressman Ko. Parang ganun, pero yun nga, bakit na ituloy kaya ito, Congressman? Ako ay nagtataka din, no? Pareho tayo. Kahit doon sa Kongreso, may mga nagtatanong din. Yung mga kuro-kuro, nag-usap-usap kami. It's not really good kasi katulad kahapon, may sitwasyon na nag-motion na ipatawag si former chairman, Saldico. Bakit sila nag-oppose? Kung wala tayong kinatatakutan, let him explain. Kung wala kayong tinatago, ilabas yun na si Saldico. Yun ang mahirap tapos sasabihin natin, we will investigate. Ano ang iimbestigahan? Pero magkakaroon ng double standard. If you will only investigate the PWH, if you will investigate the other contractors, but you will not investigate the congressmen contractors, ayaw mong ipatawag yung reason ni Kong Abante kahapon kasi tatanong siya kung pwede ba gawing resource person ng isang kongresista. Yun na nga nung una sabi, walang sasantuhin. Lahat pwede ipapatawag. So that's why as early as possible, dapat kung ako ang tatanungin, they should stop this investigation. Kasi habang tumatagal, lalong masisira yung reputation. Yung point ko, if we want to save the honor and the integrity of the House, huwag nyo na lang ipatuloy yung investigasyon. Habang tumatagal, mas lalo tayong pagtatawanan ang mga taong bayan.